Hello everyone. Welcome to our channel. Today we're diving into an inspiring passage from the book of Ephesians, specifically Ephesians 5 verses 8 to 10. These verses remind us of the transformative power of light in our lives. In Ephesians 5 verses 8 to 10, the Apostle Paul encourages us as believers to walk as children of light. He contrasts the darkness of our former selves with the illuminating presence of Christ. This metaphor is powerful. It not only highlights the change that occurs when we embrace faith but also calls us to actively participate in good works and discern the will of God. Let's take a moment to read these verses together. Once you were dark, but now that you are the Lord's, you are light. So, live as people who belong to the light. The light causes people to be good. It causes people to do what is right. And it causes them to say what is true. Try to learn what the Lord thinks is right. C.S. Lewis said in his book Mere Christianity, "I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it but because by it I see everything else." This quote echoes the themes of light versus darkness and how understanding and living in the light transforms our perception and actions. Each day we face choices that can either lead us back into darkness or help us shine brightly for others. But how do we ensure we're walking in the light? How do we discern what truly pleases God? Join us as Brother June Macapober gives emphasis to this passage. Let us explore these questions, unpack its meaning, and discover practical ways to embody the light of Christ in our daily lives. Before we move to the first division, allow me to review sa meaning sa mystical union. Tungod ato na trademark nga repetition is necessary to establish truth. Repetition is necessary when there is beauty. Ano ang kahulugan sini? Mystical union or mysticism. The mystical union between Christ and His church. Nangin membro ka sa lawas ni Kristo, subong iglesia, tungod kay may kaangtanan ka kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito. Dayon, mysticism is the art of union with reality. Sa dira nga may attachment ka kay Kristo Jesus, imo makita iya, gusto sa Ginoong hindi ka magkabuhi sa artificiality. Hindi ka magkabuhi sa piki nga gitawag lifestyle kag mindset. Gusto siya nga magkabuhi ka sa realidad. Amo to nga sa post-resurrection appearance ni Kristo Jesus, iya gigitsalin sa ang iya mga gitag mga disipulo nga nagsiling, hikapa ko ninyo. Hindi ako multo, hindi ako espiritu. May lawas ako, kag ari ako as a real person. Ito is ang mystical union. Imo makita, isa sa essence, isa sa substance sa mystical union nga maklaro gid ang imo gitapikan. Palagpakan na ito na Ginoo. Maklaruhan gini mo. Tukay kung maklaruhan mo, imo makita ya ang imo gitapikan, mangin gitawag yang maka-impluwensya na sa imo, kag dayon maparihas ka sa iya. Palagpakan na ito na Ginoo. Isa sa mga hambal ni David, sa gitawag yung salmo, nagsiling siya. Ang mga nagasimba sa mga Diyos nga way kabuhi, nga hindi kakita, hindi kabati, hindi kahulag, mangin kaangay siya siya gisimba. Ito sis, imo makita iya, kung hindi gani, if you cannot experience reality, imo makita iya, kaangay ka lang sa nagsimba sa Diyos-Diyos. Tungod kay ang mystical union, the doctrine or belief that direct spiritual
apprehension of truth or in union with God may be obtained through contemplation. Ano din contemplation? Nga mo na ginagamit kami sa mga gitawag yan na mga gitawag sa monastery. Ang word na contemplation, imo makita madalom nga pagpalapit sa Dios, madalom nga pag-experience sa kinaiya sa Dios, kag madalom nga gitawag ya pag-enjoy sa blessing sa Dios. Paagi sa pagpangamuyo, paagi sa pagpuasa, kag paagi sa pagpulaw. Pagpakan na ito na Ginoo. Or insight or ways inaccessible to the senses or reason. Amo na nga kung ikaw mag-build sa prayerful nga life, kung ikaw imo balayon ang mapinalapiton nga kinaiya sa Dios, hindi lahog-lahog because sometimes it is against the principle of reason. Deep loving transformative attachment to the loving personality of Christ. Amo na nga imo makita, kung imo tan-awon dere sa Strong Systematic Theology, page 795, kung kamo may kopya sini, amo ni ang nakapa-ami sa akon. Amo na sila na kung sa inyo, it occupies few pages of any systematic theology. May gitawag, sa grasya sa Ginoo siguro may 4-5 ka systematic theology nga din ako nagitinguhan nga mabakal gid. Kag ang nakapatingala sa akon nga ang gitawag ang doctrine of salvation, ang doctrine of hamartology dealing about sin, the doctrine of the last days, nag-occupy sa madamo nga pahina sa systematic theology. Pero ang mystical union, pila lang kapanid. Kada yun, siling pa sa sini nga gitawag yung akwan, systematic theology, Strong Systematic, page 795, nagsiling, ini mga doctor of divinity ni, doctor of theology, ini si Stewart, kag si Alexander, calls this doctrine of union of the believer with Christ the central truth of theology and religion. Magambal gani ka central truth, amo na yung pinaka-importante sa tanan. Pero ang makapasubo dire suno sa ila pagtuon, yet it receive little or formal recognition either in dogmatic treatise or in common religious expression. And that is the problem. Amo na kung makasigang ka mo nga dugay na maginatong tuon sini. The way man pagkatapos ni. Tungod kay ang pagtuon sini, amo na ning balunon mo panahon nga diin kuhaon na ta sa Ginoo. Palpakan na to na Ginoo. Ano bala ang garantiya nga makasulod ka sa langit nun nga duog? Reliyon? Hindi. Edukasyon? Hindi. Well and good that you're an educated person, an educated individual. Pero hindi na garantiya. Hindi garantiya nga may kwarta ka. Ang garantiya nga kung masuhito mo ang imo ka ang tanan kay Kristo Jesus. Tungod kay si Kristo Jesus lang ang nagsiling, ako ang dalan kamatuuran kag kabuhi, wala sing bisan sino na nga makalambot sa amay kundi pagi sa akon. Entonces, imo makita iya, hindi naton ma-apply ang gitawag common nga gitawag perception of reality nga damo ang dalan sa langit. Ang tanan nga reliyon nagapakadto sa langit. Ang reliyon lang nga diin may relasyon kay Kristo Jesus. Palpakan na to na Ginoo. And that is the mystery of mystical union. Siling Panneberkhoff, it transcends all the analogy of earthly relationship in the intimacy of its connection and the excellence of its consequences. It transcends all the analogy. Imo makita sa mystical union ang gingamit
ang relasyon sa asawa kag bana nga naghigugmay, ang relasyon sa gitog sanga kag sa punuan, initanan ang relasyon sa building kag sa pundasyon, pero hindi tanan nga diin maka-describe ni ano katahom ang imo kaangtanan kay Kristo Jesus. Tungod kay kung wala si Kristo Jesus, religion lang ang ara, hindi na makaluwas. Edukasyon lang ara, hindi na makaluwas. Kwarta lang ang ara, hindi na makaluwas. Ang makaluwas sa aton amo ang intimate, transformative attachment to the personality of the Son of God. Pagpakan nato na Ginoo. Makanto kita sa first division. Let us consider the context. Ano ang context din sa easy English translation? You must try to be as much like God as you can. Pati katahong. You are His children. Mga anak ka mo sa Ginoo. Nangin anak ka sa Ginoo, hindi sa gitawag yung sa anong sitwasyon. Nangin anak ka sa Ginoo, to kay nagtuo ka kay Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Bisan ano ka kadugay sa pagsimba. Bisan ano ka kadugay sa pag-alagad. Posible nga hindi ka mangin anak sa Diyos, not unless na siling pa ni Kristo. Sa tanan nga nagdawat sa iya, sa tanan nga nag-welcome sa iya hunahuna kag tagipusoon, siya gihatagan sing kagahom nga mangin anak sa Dios, hindi sa gitog sa aspito, hindi sa kahimtangan sa unod kag dugo, kundi sa espirituhanon nga connection dira kay Kristo Jesus. Palpakan nato ng Ginoo. Ito sis panahon na gid nga usisaon ta. Panahon lagid nga din sining pa ni Apostol Paul, usisaan ninyo kung ara bala ka mo kay Kristo Jesus. Usisaan ninyo. Okay, ang imo connection kay Kristo Jesus, ano ang connection sa pagsalig dira sa iyo. Nagdayon kung imo tanawon diri, He loves you. So you must let His love rule your life. You must let His love rule your life. Ito sis, kung gihigugma ka sa Ginoo, amo na nga, kung imo lang taon titulan tani nga mensahe is the principle and the mystery of give and take. May gihatag sa aton. Kagusto siya nga may batunon po siya sa aton. Palpakan na ito na Ginoo. Ano imo mabatyagan kung ikaw ginikanan? Halin sa pagkabata, gisagud mo ang imo anak. Gipakaon mo siya, giedukar nimo siya kagkatapusan. Way ka maani nga pagmahal sa iya. Gainasa nangamuyo kami. Isa sa mga pribiliyo nga ako nakita sa nagkuhan ko sa Facebook. May isa ka kasaysayan na akon gid gitapos paglantaw. May isa ka multimillionaire nga diin sa panahon nga nagkatigulang na siya. May asawa siya, may 3 siya kakabataan. Ang nalambot sa iya hunahuna, nga tungod kay gihigugman niya ang iya asawa, ang iya kakabataan, gusto niya diskubrihon kung nakaani bala sa sing paghigugma sa iya panimalay. Gipatawag niya ang iya overall nga manager sa gitawag iya kumpanya. Gipatawag niya ang iya sinaligan gid. Gipatawag niya ang iya abogado nga nag-uyat sa tanan nga property sa iya kumpanya. Kagipatawag niya ang mga trusted niya nga ang iya mga tao. Kagi-meeting sekreto. Sila siya ang akon gitawag pagpangabudlay, hindi hama. From rag to riches ang akon journey. Agod itong kagigugman ako na akon asawa. Gigugman ako ng akon kabataan. Kagdayon, before na kon pirmahan ang will and testament, kag before na kon partidahon ang akon property,
Gusto lang ko mahibalo kung ini nga mga pamilya ko, ang akong asawa, kag ang akong kabataan, maka-harvest bala ko, makaani bala ko sin pagkikugma sa ila. Siling ang abogado, boss, paano ni mo himuon eh? Siling siya, isa lang, kinahanglan, magmulumasakit ko. Kagdayon, gikontak niya ang pinaka-espesyalista nga doktor. Dayon, dira ang iya abogado, dira ang iya gitawag sinaligan sa kumpanya, dira ang doktor. Gipatawag may emergency meeting sa iya asawa, 3 niya kakabataan. O 4 niya kakabataan. Siling ang doktor, sa akon pag-examine sa iya, nakita na kon nga may ara na sa terminal stage sa cancer ang inyo amay. Pila na ni kabulan ang iya pagtiner, hindi na ni siya magdugay. Kag useless na nga dalon pa ni sa ospital. Nagsiling siya nga diri siya magpakamatay sa iya balay. Sa iya balay. Subo permiro ang panimalay. To make the long story short, dito sa kwarto niya, giplastar siya. Gaubo po siya. Imo makita iya, ginabisitahan po siya sa doktor. Pirmiro nga si mana, grabe ang pag-atipan. Giatipan siya. Na, pero sa daso na nga mga sinemana, naglain na ang dalagat. Ang iya magulang nga bata, nagmato-mato na take over dito sa kumpanya. Nagpatawag na meeting. Nga siya na ang mag-take over as CEO sa ila kumpanya. Sugod na ginastuhay. Sugod na sinadya dito sa kumpanya. Kagdayon, imo makita ang mga trusted sa kumpanya na sinaligan si amay. Gipahali na. Gibuslan na sa iya mga barkada. Okay? Dayon, ang isa po kautod, imo makita iya, nangita na ideya. Ano ang ibaligya? Gibaligya na ang gitawag nga, gibaligya na ang gitawag hotel. Nga din imo makita amutong hotel nga din daw sistema nga gitawag nga gitawag niya pinakapalangga sa iyamay. Continuous ang monitoring sa abogado. With CCTV, kumplito ang giplastar gid. Tuki ang gusto sini nga gitawag yung billionaire, makita niya sinugid ang naghigugma. Okay? Gibaligya ng hotel. Pero sa sekreto ya, ang gitawag abogado, gikwa na. Ang mubakal, gitawag na gidiho na nga ang mubakal, imo makita iya. Ang kumpanya lang po sa iyamay. Na, sige nang ginastuhay, grabe na. Ginastuhay, sige lagaw-lagaw, nag-abroad na dito, nagkanto na sa ibang nasod. Dayon, pagkatapos, pagbalik, way na kwarta. Gisugda na pagbaligya ang mga mahalon nga mga salakyan sa iyamay. Dayon, ang gitawag po, ang babae po nga utod, ang ikatatlo, grabe pong pagwan, grabe pong pag-usar, dangita po, luti, nga ipirinda, grabe nga pagkakwan. Ang iamaya, way ka masakit, pero continuous, nga di nasakitan sa tagipusoon, ang mugal ini, ang iasawa, ang pinakasubo. Nga, way nagaduo-duo sa kwarto, adto na pirmi, gapagwapa na pirmi, adto na dito sa mga sosyal nga mga hilikuton, kagdayon, nakaremedyo na gwapo. Do something amo na. Pero ang iya kamanghuran nga bata, waay gid, way nag-upod sa patuyang, amo ang gadala pirmi sa linugaw, ginahungitan na nga may,
Inang nadugay na, nagsumbaganay na dra sa balay, na gamo na kayo. Imo makita iya. Pero padayon, sa hindi na kung sa Tagalog pa daw din, masikmura sa kamanghuran nga nagatipan, ay imo makita iya. Iya nagidesisyonan nga agakon ang iamay, kag nagbalik sila sa village. Nagkadto sila sa village. Sa village ya, at gali na multi-billionaire, chieftain gali ito sa village. Gi-welcome dito sa dayon. Imo makita ang kamanghuran niya, grabe gid ang pag-atipan. Dayon gimiting ang kon sa village na sinugid ang makabulong way sa alternative nga medicine. Gidalan sa kon nga herbales. Sa pag-abot sa herbales, gihotikan sa amay. Hindi ka magbalaka, way ko nagmasakit. Hindi pa tapos ang akon gitawag testing sa siniakon panimalay. To make the long story short, nag-abot gid nga din ang mga chieftain giasisan sa mga tao sa village. Kagdayon, nagbalik dito sa ilabalay. Hindi kay masakiton. Kundi dala ang abogado, dala ang tanan. Kagibasa ang will and testament. Dayon siling paniya, isa lang na ako nakita. Hindi akong asawa naghigugma sa ako. Hindi ang akong kamagaluangan nga bata naghigugma sa ako. Hindi ang ikaduha kag ikatatlo. Way ka mo naghigugma sa ako. Gadali ka mo nga mapatay ko. Ining inyo kamanghuran, amo lang ang naghigugma sa ako. Nagpaintindi, amo lang ni siya ang nagmahal sa ako. Kung imo lang taon dere, gusto sa Ginoo nga ang iya pagmahal, balusan naton sig pagmahal tungod kay that is the principle of give and take. Pagpakan naton ang Ginoo. Ano ang imo mahambat? Gimahal mo ang imo bata, kagkatapusan, way kapag mahal nga ani. Kagdayon, kung imo lang taon, he loves you. So you must let his love rule your life. Aton basaho. So you must let his love rule your life. You must love each other as Christ himself loves you. He gave his life for us that was like a gift to God that had a sweet smell. Ini nga kahumot ya, hindi ni lahog-lahog nga kahumot. Amo ni nga kahumot nga diin gin sa halad ni Noe, nga diin nasimutan sa Ginoo kag nagsiling Ginoo. Wala na sing anaw nga matabo sa bilog nga kalibutan. Nagpaintindi kung mahumutan ang Ginoo sa imo kabuhi. Mahumutan sa maluyagan niya ang imo mga binuhatan. Imo makita iya, asahan nimo ang iya pagsagod kag pagatipan. Pagpakan nato na Ginoo. Padayon ta. Note, ang word nga give himself up for us is simple with profound meaning. Dalom ni nga word. Na, pwede ta maluwas nga madjikon lang ta sa Ginoo. Hindi na siya magsaka sa krus. Pwede ta agawon imo makita sa kamot ni Satanas tungod kay ang aton Diyos ya mas gamahanan ni kay Satanas para pagkan nato na Ginoo. Pwede niya pero tungod kay ang aton Diyos always move according to the due process of law. Hindi siya illegal. Tandaan tagining ang aton Diyos, hindi siya namian sa illegal nga pamagi. Kung imo lang taon ang pagpakasala sa tao, sa pagtintal sa yawa sa aton ginikanan,
imo makita iya way nag-agi, imo makita kung imo lang taon ara sa gitaw, kung imo lang taon daw legal nga aspito nga hindi niya gipilit ang tao sa pagkaon, way niya gihungitan, nag-agi sa principle of gitawag yung free will. Igo lang siya nagsiling nga kung kaunon ninyo ni mangin kaagay kamo sa Diyos. Mag-alam kamo. Ito sis, nga ibo makita iya, waay ginpilit sayawa ang tao agud makasala sa Diyos. Kundi iya lang gisadyisan. Kag ang tao gid ang nag-initiate nga magkaon sa gidili sa Diyos. Ito sis, kung ibon lang taon, even the devil nag-agi sa principle of free will. To sin and not to sin. Wala bawi ata sa Ginoo sa illegal nga proseso. Gibawi ta sa legal. Kag ang legal nga proseso, ginhatag niya ang iya kaugalingon. Hindi lang kay napatay sa as an example, kundi the idea of sacrifice to the Jewish and pagan mind of that day was the idea of a life given in another place. It was substitutionary sacrifice. Tungo kay ang tao hindi kasarang sa pagluwa si ako galingon. Amo na nga ang Ginoo gid naghatag si ako galingon baylo kag tal-o sa pinalidad nga ginaanto sa tao. Ano ni nga pinalidad? Kamatayon sa lawas, kamatayon sa relasyon, kag kamatayon sa linaw nga kalayo kag asupre nga mo ikaduha nga kamatayon. Nagpaintindi, gibutang niya ang iya kaugalingon para sa imo. Siya nagtal-o sa imo. Kagamuna ang pinakamisteryoso nga bagin sa kaluwasan nga hindi ka kaluwas sa imo kaugalingon sa imo sala, hindi ka kaluwas sa imo kaugalingon sa imo kaluyahon. Magluwas lang kung may magtalos sa imo posisyon nga palatyon agud nga mahilway ka. Kag ining nagtalos, hindi lang kutob nga nagtalos siya. Sa dira nga maluwas siya, maluwas ka, gusto siya nga magtapi ka sa iya. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Magpakamatay ka nga nagtapi ka sa iya. Matapos ang imo kabuhi nga din siya ang ara sa imo huna-huna, siya ang ara sa imo balatyagon. Gusto siya nga bisan di ka maglakat, imo kilalagon nga din hindi ka nagalakpanlakaton nga independente, kundi nagapanlakaton ka nga may upod, kag ining upod mo amo ang nagluwas sa imo. What a wonderful, kag ang gipangayo niya sa principle of give and take, nga diin kay gihigugma ka niya, gusto siya nga higugmaon mo siya. Totoo bala na sa mga kabataan nga gigugma ni iya bata, kag ang bata ang ginikanan nakaharbising paghigugma pagi sa pagserbisyo kag pagkamati natapon, lantaw bala na bisan ano ang iya pangayoon sa iya amay, ihatag na. And that is Christianity is all about. Hindi ka magpinsan nga sige ka lang panghayo sa Dios, sige ka lang gitong enjoy siya blessing, kundi imo makita tandaan mo ni nga ang blessing sa Dios founded upon the very foundation of His loving heart, founded upon the very foundation sa iya mercy, founded upon the very foundation sa iya grasya, pero isa lang ang gipangayo niya, higugmaon mo siya. Muna balikon na kon because repetition is necessary when there is no. Gihatagan ka grasya, gihatagan ka kaluoy, pero sining duha hindi ka kabalos, hindi ka masiling nga Ginoo kay gikaluyan makunin mo kaluyan tapo ka. No, waay record sa Biblia nga masiling ka nga kaluyan mo ang Dios. Sino ka nga maluoy sa Dios? Hindi ka makasiling nga Ginoo kay gigrasyahan kunin mo grasyahan tapo ka. Hindi. To kay kun himuon mo na
It is no longer a grace. It is a purchase price. Ang grasya nga, imo makita, madawat mo ka, magsiling ka, imo ko gihatagan libre, bayran ta ka, utod kagabihan. We must be honest. Nga sining tatlo, grasya, kaluoy, isa lang, ang sintro, isa lang, ining paghigugma. Mabalusan ni mo ang Diyos pagi sa paghigugma sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Kada yun, imo makita, anong hambal sa gitawag iya ni Christ. Kung nahigugma ka mo sa akon, tumanon niyo akong sugo. Pagtuman sa sugo nga way paghigugma mo resulta na sa kumod. Palakpakan na ito na Ginoo. Pagtuman sa sugo sa paghatag mo'y paghigugma, kwintahon mo na pila ka adlaw. Pero kung gihimo mo ang imo pag-alagad sa paghigugma, waay ka, hindi ka magkumod tungod kay ang paghimo sini nga pag-alagad, imo makita kusang loob, nagakalipay ka sa paghimo sini. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang gitog. Kagdayon kung padayunon ta. The idea of sacrifice is open in the very context of word. Christ gave Himself for us. Ang mga Calvinist nagsiling, si Kristo napatay for the elect. Napatay siya sa mga pinili lang. Pero sa sining bahin, napatay siya para sa tanan. Palakpakan na ito naging. Napatay siya para sa akot. Napatay siya sa inyong ari nagapungko sa atubangan. Napatay siya sa inyo nga nagapungko sa tunga-tunga. Kag napatay siya sa nagapungko dito. Kag napatay siya sa mga tao nga way dire. Tungod kay iya ginhatag, way siya pinilian. Pero hindi tanan ang gihatagan nag-response. Everybody say amen. Pasalamat ka na nabatyagan mo ang paghigugma sa Dios sa nakabatyag ka, naghigugma ka niya. Palakpakan na ito na Ginoo. Light holds significant metaphorical and theological importance in Christianity. Mabalik kita dito tayo sa teksto. Kamu anay, yara man sa kadululman, pero karon iya na kamo nga katawan sang Ginoo. Hindi ka magdua-dua. Kung ikaw iaara sa kumpanya gani sa Victorias, way ka gakawi, masiling ka, gaubra ko sa kumpanya sa Victorias. Kung ara ka sa syudad, way ka gakawiya nga dira ko gaubra sa City Hall. Kaangay sini. Hindi ka mahuya nga masiling ka, anak ko sa buhi nga Diyos. Pagpakan na ito na iya ko sa Diyos. Hindi ko iyan ni Satanas. Iya ko sa Diyos. Muna pang duwa-duwaan tani, ginabutong-butong tani Satanas. Pero kung ideklarar ta, by principle, solid as rock, nakita anak sa Diyos. Sa dira nga maglambot ang mga pagsulay, mulambot ang mga pagtintal ni Satanas, magsiling ka. Hindi na ko pagbinuangi, nas. Hindi na ko pagbinuangi, nas. Anak na ko sa Ginoo. Hindi na ko magkwansin ang imo gitawag ya. Gitawag makawiwili, kag makagalanyat nga offer. Anak ko sa Ginoo. Masubo ang Ginoo sa ako, nas, kung himuon ko na. Duha ko mo, sinas kag si taning. Kagdayon, kung imo tanawon, yara na kamo sa kapawa, gani dapat magkabuhi kamo subong nga anak sang kapawa. Maghambal gani ka nga ara ka na sa kapawa. You have the capacity to perform good works. Palakpakan na ito na Ginoo. Kaysa, kung imo balikon, ang aton ginuwali sa nagligad sa Mateo Kapitulo 5, ano gani? Ano gani sa Mateo Kapitulo 5?
kasigahan ninyo ang inyo kapawan. Agud nga kung makita nila ang inyo maayo nga binuhatan, magadayaw sila, magahimaya sila sa inyo amay nga langit nun. Palapakan na ito na Ginoo. Kaya yun, kung imo tanawang galing, light holds significant metaphorical and theological importance in Christianity, symbolizing various aspects of faith, divine presence, and moral guidance. Here are the several ways light relates to Christianity. Number one, divine presence. Kung ikaw ara sa kasanan, pabatyagon ka niya, makabatyag ka sa divine presence. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ara ka sa kasanag, hindi ka pareha sa mga tao nga nag-ampo nga ritual lang, do baliwala lang sa ila. Kung ara ka sa kasanag, hindi ka para sa mga tao nga di nagasimba lang, do baliwala lang sa ila. Kung ara ka sa kasanag, you can experience a divine presence. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, in many biblical passages, light is associated with the presence of God. Sa biblical nga revelation, kung maghambal gani ka light, it is always associated with the presence of God. For instance, in Genesis, sa chapter 1, sila, God creates light saying, let there be light, and there was light. Ano ang paghambal sini? Kung imo lang taon, there is a chaotic environment. Wala na himus nga mga butang. Disarrange. Ara ang kadulom. Ara ang gangitong-itong nga kadulom. Waay sing kahusayan. Chaotic. And then, namulong ang Diyos. Let there be light, and there was light. Kag then everything was arranged. Palpakan na ito na Ginoo. Symbolizing the beginning of order and life. Di nagsugod. Pero nga Kristohanong ka. Sa dira nga na-enlighten ka, nasanagan ka sa pulong sa Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. Kag hindi nga kasanagan sa pulong sa Diyos, nagbulos sa imo kadulmanan sa reliyon. Nagbulos sa imo kadulmanan sa hindi amo nga perception of reality. Siguro nakasiling ka sa una, hindi man ni hapos mo lang ng kaluwasan, o kay dalon man lang ko panahon sa kamatayan, dalon man lang ko sa simbahan, binditahan, siguro na kantahan lang ko dayon. Pero sa nag-abot ang pulong sa Diyos, nakahibalo kang ang kaluwasan, hindi dira sa simbahan. Ang kaluwasan, amo ang pag-establish relasyon kay Kristo Jesus. Pagbaga na ito na Ginoo. And that is the word enlightenment. Kadayon, nagsugod ka na, gitawag niya pag-experience sa presensya sa Diyos. Kagdayon, kung di mo tanawon diri, ikaduha, Jesus as the light, siya ang light. Imo makita iya, isa sa mga butang nga pati naman kadugay kung naton hisgutan pa. Imo makita iya, may elements ang light. Kag isa, ang iya kadasigon, the speed of light. Kung imo lang taon niya, ang speed niya, imo makita, kung imo tanawon, 186, 282 miles per second. Kagdayon, kung by kilometers, 299,792 kilometers per second. Ito si pagsindi mo, ara sa dayon. Tikot, si Kristo Jesus, amo ang kasanag. Kag di nagtapi kasing tuod-tuod, ang hambal dito sa Pentateuch, sa Deuteronomy, waay sing nasod, waay sing gitawag ya katawan nga kaangay sa inyo, nga ang inyo Diyos malapit sa inyo, nga sa inyo pagtawag, siya magasabat sa inyo. Pagpakan na ito na Ginoo. Because He is the light of the world.
Ano nga malagi ni Jesus? I am the light of the world, and he that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kag isa sa elements sa light is the word frequency. Maghambal gani ka frequency, nagasigi na, nagahulag. Ito sis, kung magtapi ka sa Ginoo as in light, imo makita, mabatyagan nimo ang iya paghulag. Palakpakan na to na Ginoo. Mabatyagan nimo ang iya pagpanghikot. Mabatyagan nimo ang iya gitog paggahom sa imo kabuhi. Amo na nga sa principle of give and take. Tandaan to gini, nga kung mabatyagan mo ang iya pagpakamayo, kinahanglan mo response ka man. Kung ang pag-response mo ang pagsimba, ang pag-response mo ang pagpangamuyo, ang pag-response mo ang pagbuas, mo ang pagpulaw, kinalahimuon mo na tungod kay kung hindi na nimo mahimo, imo makita sa principle of give and take, imo makita. Hindi maayo nga sige ka lang dawat, way ka ginhatag. Kag hindi ka maglaom na kung sige ka lang gihatagan, magtinad ka. Tungo kay sa history ha, since nga ang Amerikano nag-uyat sa aton, mga gatos kakatuigan, sige nang hatag ang Amerikano sa aton mga relief, tanan, gihatag. Mga eroplano, nga mga sikanhan. Pamangkutablan nyo, nagmanggaranon balata, wala ka. Wala ta. Natawa bala ng badyaw. Nagmanggaranon bala ng badyaw. Dito sa Bohol, niwang ang badyaw. Tambok ang badyaw diri sa Negros. Kaya dito sa Bohol ya, pisos lang yun ihatag sa bulanon sa badyaw. Niwang ang badyaw. Tungod kay may gibayulit nga principle sa give and take. Blessed ang tao nga naghatag kaysa nagbaton. Palpakan na ito ang Ginoo. Hindi na nimo mapanghiwala. Masiling ka, hindi na lang ko sinang blessedness. Hindi lang ko sinang blessedness. Mahatag lang ko no hindi. Imo na ipanghiwala kag hindi. Matabo na sa imo kabuhi. So, kay it is written for so many years before ka na tao nga ang naghatag pagkamayuhon gid sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. This conveys the idea that Jesus provides spiritual guidance and truth. Tandaan ninyo ni na kung maghambal ka ni kalay, nagkahulugan na spiritual guidance. Pagpakan na ito na Ginoo. Makasiling ka nga nakalambot ang wise men dito sa pasungan. May kwanto sila? May kumpas? Wala. May dala to sila nga radar. May GPS to sila. Wala. They were guided by the stars. Ang kasanag sa bituon nga nagalakat, amon ito nagtultol sa ila dito sa pasungan kag nakita nila ang bag-o na tao na Mesiyas. Amuna nga isa sa mga butang, what we need is moral guidance. Kaya kung hindi ta gayran sa Ginoo, may tendency kita nga mabulaog ta. Tukay, we are living in this immoral world. Lapagan na ito na Ginoo. Anong hambal na kung sa tong Bernes? Hindi lang sala sa babae kag lalaki. Lalaki kag babae, hindi lang. Babae kag lalaki, hindi lang. Sa sining katapusan sa kapanahunan, imo makita mag-intensify. Daan ni sa una, pero magdako ang gitog kuan sini, ang quantity. Kasalanan sa gitawag ya, babae kag lalaki, nga damo ang mga panimalay nga nagkalaguba. Tukiway nagasubay sa Ros. Pero may kasalanan lalaki sa lalaki. Amo na pinakawurs. Na? Ito.
Itong hambal bala na may classmate ko nga, believe ko sa tungo drawing. May sa klase ito. Sa pag-graduate sa high school, Rinaldo ang iyang ngalan. Pagbalik niya, hindi na si Rinaldo, si Rian na siya. Hindi na ko pagtawag gamig nga Rinaldo, Riana. Pero siya nagsiling. Nagrabe kami. Magsimba kami, gahibi kami nga nasubong kami sini. Pero pag-uwa, amo Japon kami. Nga, way attachment kay Kristo Jesus. Prapakan na to. Ang reliyon hindi nakabago. Hindi nakabago. Tanaw ba na ang atong pastor sa Pasay? Subong sina. Pero gibago sa Diyos. Everybody say amen. Gibago sa Diyos. Kada yun ang pinakasubo, hindi lang lalaki sa lalaki, kundi babae sa babae. And that is without moral guidance, without spiritual guidance. Matalang kagit. Matalang kagit. Ito si Ginisus, nagposisyon as gitawag yan light, agud nga imo makita ang frequency, ang wavelength, ang gitawag yan diri sa gitawag yan may gitawag reflection, may refraction, may dispersion, kagdayon may isa diri ka gitawag yan kinaiya sa light, gitawag interference. Ano nang word nga interference? Nga diin, it sins niya ang imo direction. Kagdayon, bisan ano na kagamay nga gitawag yung buho. Kung magsiga na, lapuson niya na. Everybody say amen. Everybody say amen. Lapuson niya na. Nagpaintindi ang light niya has a capacity to break through. Prapakan na ito na Ginoo. Amo na si Ginisus mo. Ano magkadulom ang imo kabuhi? Imo makita ya. Kung may jutay lang, nagatuo ka, nagasalig kasi lutson niya na because imo makita ang light niya penetrate na sa gagmay nga buho. Amo na nga kung ang light iagi ni sa prism, it will produce rainbow. Munang mo sila katsado katawang sa rainbow. Tungo kay imo makita salo sa refraction. Imo makita nga the tiny drops of water. Kagdayon, penetrito na sa sunlight, it will produce many colors. Amo na nga kung ang isa ka Kristohanon, tuuron lang niya ang pag-alagad sa Ginoo, mangin matahom na ang iya kabuhi. Ratpakan nato na Ginoo. Colorful na ang iya kabuhi. Kagdayon, kung imo tanawon dere, padayon sa bersikulo, symbol of hope and salvation. Light symbolizes hope and salvation in Christian doctrine. The coming of Christ is often portrayed as the light breaking into darkness, representing deliverance from sin and despair. This is echoed in the prophecies such as Isaiah 9 verse 2, which speak of the great light coming those in darkness. Ang mga tao nga nadulman, baskugonta, ang mga tao nga nadulman makakita sang puwertek nga kasanag. Ang mga nadulman nga mga hinadlukan mapatay, masanagan. Mula na tagumpayon ka na masanagan ka ba? Wala nga. Dahil padayon sa moral clarity. Ano ni moral clarity? Light represent moral truth and righteousness. Followers of Christ are encouraged to be the light of the world. A
implying that we should live in a way that reflects God's goodness and serve as example for others. What is reflection? Isa sa mga elements sa light is reflection. Kung magtindog ka sa gitog espiho, kag maguyat ka plus light, sa pagpasigan nimo, inang gitawag yan light nga magbalik sa imo. That is reflection. Nagpaintindi kung imo makita iya higugmaon mo ang Ginoo sa tudtuon, balusan mo iya paghigugma, ina nga gitawag iya paghigugma, mabalik na sa imo kag ina nga pagbalik, hindi lang ang makapulos ikaw, kundi ang mga tao nga diin ara sa imo palibot. Palpakan na to na Ginoo. Dayon, spiritual awakening. Amo na ang hambal sa episode na sanagan na kamo. Na si ato nagi-discuss dire what is enlightenment sa Buddhism. Si Buddha dito sa Banyan Tree, iya gipalibugan. Ano ang solusyon? Nga may masakiton, may hilimatyon, may patay na mga tao. Amo ning life. Matawo ka, masakit ka lang, dayon mabudlayan ka kag mapatay. Pero kung imo makita ang enlightenment nga ginhambal sa apat ka noble truth sa Buddhism, it is a formula, it is an idea. Even siya mismo, hindi siya pasalig. Hindi siya ang sus. Pero si Kristo Jesus siya lain. Maghambal ganing spiritual awakening, siya gid mismo ang mangunay sa paghatag sa imo si pag-intindi sa dira nga magtapi ka sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Light is a metaphor for enlightenment and spiritual awakening. In Ephesians chapter 5 verse 8 ato nagabasa, believers are called to walk as the children of light, indicating a life guided by spiritual principle that contrasts with darkness as representation of sin. Sa gitawag sa Manual of Mysticism, pagdayon ako na gihisgutan sa nag-disciple ko sa kay Basil. Tandaan mo ni siling ko sa iya nga number 1 is the physical. Hindi gini mo panghiwala nga may lawas ka. Kung may lawas ka, may pagkinahanglan ka. Kinala ka magkaon, kinala ka maligo, kinahanglan ka gitawag yang kinala ka matulog. That is gitawag to maintain life. Kag ini may appetite ni. Amo na nga kung hindi ka naganahan magkaon, kapag-konsulta ka na sa doktor. Tungkol kay ang imo appetite, amo na nag-maintain sa imo lawas. Amo na kung makabatyag kapag gutom, nagpaintindi nga pasalamat ka sa Ginoo. Kabatyag ka kauhaw. Tungkol kay natural na sa lawas. To maintain life sa physical ni mga life. Pero may ikaduha na amo ang spiritual. What happened in the physical is also happen in the spiritual. Sa dira nga may attachment ka kay Christ, hindi lang ang imo mabatyagan ang physical appetite, kundi mabatyagan mo ang spiritual appetite. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ang isa ka Kristohanon masiling nga way sa kabatyag sa spiritual appetite, imo makita iya hindi na siya matuod nga Kristohanon. Piki na. Tugog kay ang isa ka Kristohanon nga makatapi kay Kristo Jesus, may kagutom gid sa. Tugod kay pabatyagon sa Ginoo nga siya is immoral being. Magambal gani ka moral being, nagpaintindi may moral siya nga gitog obligasyon. Hindi lang kay physical nga gitog obligasyon kapag kinal moral. Man is created as a moral being and his hunger for God is built into him just like the hunger for food. Kung may gitog may appetite ka sa physical, kinanglan you must be aware nga din may appetite ka man sa spiritual.
Nga abi ka dir sa simbahan. It is a physical appetite? No, hindi. Wait, takinananay dire. Nagkari ka because of spiritual appetite. Palagpakan na ito na Ginoo. May kagutom kang espirituhan nun nga magpalapit ka sa Diyos. Nga nangamuyo ka because may kagutom ka nga espirituhan nun nga din. Ining imo gitapikan nga Diyos, imo makita iya. Naghandom ka nga, mangayo saya. Pero tandaan ninyo ni. In the spiritual dimension, may duha ka nga dangpan. Evil and good. John, sinoto nga, sinoto, Crowley. May duha ka nga pilian. Evil and the good. Sino ba itong isa? Robert Johnson? Ini sila gusto maka-breakthrough sa physical world. Kita gusto maka-breakthrough sa physical world. Pero ang aton ari sa Diyos, ang ila kaaway sa Diyos. Sa dira nga gusto sila maka-breakthrough. Wa gid sa physical, wa gid paglaon sila, hindi ba yun? Tukar, wa gid mamati. Pero sa dira nga nakigkubinan siya sa panulay, nanawag siya sa panulay, nas, hatagi lang ko abilidad, ipirinda na kon imo na ang akon kalag. Muna nga way namati siya tukar, pero pagkatapos nga may kubinan siya kay Satanas, will known pa siya kay Elias, pagpagka na ito na Ginoo. Ang iya mga kanta nga hindi mapuslan, napuslan, muane hysterical. Ito is, may duwa ka spiritual world. Pero kita lain. Way ta nagpirinda sa atong kalag kay Satanas. Kagdayon kita lain. Way ta nagikubinan kay Satanas. Agod pa kamayuhon ta sa physical na itong napagkinanglan. Ari ta sa Diyos tungog kay he that doeth the will of God will last forever. Pagpakan na ito na gito. Pakusto. Pero kita lain may moral principle na sa ang Ginoo magbulig, ginatadlong na to ng aton kabuhi. Propaganda to na Ginoo. Dayon, ikalima, ikanom, hope in resurrection. Light is often linked to resurrection and eternal life. At Easter, the resurrection of Christ is celebrated as the triumph over death. Ngari ka kas Domingo, ito kaysa siling adlaw, gibanaw ang Ginoo. Pagpaganda to na Ginoo. Nagdaog sa kamatayon. Ito sa imo, makita-kita nga ari, diri tandaan tagid, nga way taga, amo na nga sila na ko sa kong amigo nga Sabadista. To, pahuway ka Sabado, pero simba ka Domingo. Kaya kipo to, pahuway na mo. Pero simba ka Domingo. Nga nagsimba ka, tungod kay imo makita iya, hope in the resurrection. Light is open linked to resurrection and eternal life. At Easter, the resurrection of Christ is celebrated as the triumph over death, symbolizing the ultimate victory of light over darkness. Prapakan na ito na Ginoo. Dayon, apa? The Holy Spirit is also represented by light, often depicted as a flame or fire.
this signifies divine presence, empowerment, and guidance for believers. In summary, mas kugunta, in summary, in Christianity, light symbolizes the divine presence of God. Symbolizes the divine presence of God. The teaching and example of Jesus Christ, moral guidance, hope for salvation, spiritual awakening, and the transformative power of faith. It plays fundamental role in articulating theological concept and guidance the lives of believers. What a wonderful relationship con ara si Kristo Jesus.